At magmamagaling na naman ako mga tita, tuturuan ko kayo kung paano magluto ng creamy tarako udong. Ang tarako at mentay ko pala mga tita is pareho lang yan siya. Ang pinagkaiba lang nila is ang mentay ko is maanghang yun siya, may flavor na. Ang tarako mga tita, asin lang yan siya. So ganon. Ito yung main character natin mga tita, tarako siya. Yan yung tarako natin ha. Tapos kailangan natin ng Japanese mint or oba leaf. At kailangan mo din ng cream mga tita. Yung cream ko, ang gamit ko is whipped cream kasi naubusan ako ng all-purpose cream. Tapos gatas, tapos consomme powder mga tita. Oo, ganyan siya. Ganyan ang itsura niya ha. Kung wala kang consomme powder, gamit ka ng nor cubes, asin, at yung gamit ko ditong udong is frozen udong. Ang ginamit ko kasi ito yung available sa bahay namin. Tapos yung pantapis natin is yung cat nori. So, syempre, hiwain na muna natin yung oba leaf natin or yung Japanese mint. Depende sa laki na gusto mo. Tapos, hiwain din natin yung tarako natin mga tita. So, alam niyo na ha, yung tarako at ang mentay ko, ang pagkakaiba lang nila is, ang tarako is hindi maanghang, asin na ang timpla niya, at ang mentay ko is may anghang na siya. At dahil frozen udong ang ginamit ko, hugasan natin siya ng mainit na tubig para lumambot siya ba. Hindi mo na siya kailangan pakuluan mga tita, hugasan lang kapag frozen udong ha. Depende sa udong na gamit mo mga tita, basta kailangan mo lang muna siyang palambutin bago mo gamitin. Tapos hugasan natin siya ng tubig gently. Gently daw. Meron talagang ganun. Gently mga tita kasi baka magputol-putol yan siya. Dapat ganito lang ang itsura niya. Tapos kumuha ka ng kawali, magprito ka ng dilis. Ay naku, ang sarap. Hoy, bakit ganun? Hindi yun. Sa kawali, ilagay mo yung consomme powder, gatas at cream. Yung cream ko mga tita, paalala lang whipped cream ang gamit ko kasi naubusan ako ng all-purpose cream ha. Tapos i-warmy natin yan siya. Kapag warm na siya mga tita, tulagin mo, stir natin siya ba. At tulagin mo ng tulagin hanggang sa nahihiwalay sila kasi hindi na nila mahal yung isa't isa. Bakit ganun? Hindi, tulagin natin kasi nga stir natin para matunaw yung consomme powder natin. So kapag tunaw na yung consomme powder mo mga tita at bumubula-bula na yung gilid niya, ibig sabihin mainit na yung gatas mo, ilagay mo na yung tarako mo. Stir mo lang siya mga 15 times. Tapos, ilagay mo na agad yung udong mo. Tapos, paanuhin lang natin yan siya mga tita, pakuluin. Basta kumulo siya mga tita, kapag kumulo na yan siya, patayin mo na agad yung apoy mo para hindi maghumuk-humuk yung udong mo. Alam niyo yung humuk-humuk, yung hindi malata ba? At syempre mga tita, tikman na muna natin siya. Humingi ka ng second idea sa iyong asawa na hindi naman marunong magluto ba? So sabi niya medyo matabang daw kaya kailangan natin ng asin, magdagdag tayo ng panlasa. At ayan na siya mga tita, kumulo na yan siya. Patayin mo na yung apoy mo at bawasan natin yung sabaw niya. Kaya dinamihan ko yung gatas ko mga tita kasi yung sabaw niya gagawin ko mamayang gratan ba, panoorin mo ha. Tapos bawas na yung sabaw niya, 'di ba? Ilagay na natin siya sa plato at ilagay na natin yung toppings natin. Ilagay natin diyan yung cat nori natin at yung oba leaf natin. So ready na yan siya. At syempre, kailangan natin ng pampaanghang. Nilagyan ko siya ng pampaanghang mga tita, nilunod ko ba? Ay naku, sinasabi ko sa iyo mga tita, ang sarap nito. Hindi ka na iiwanan ng asawa mo. So much for that mga tita. So yung sabaw natin, gagawin natin gratan. Ilagay natin siya sa kawali uli. Tapos ilagay natin yung mga gulay natin. Yung mga gulay ko mga tita is luto na yan siya. Dapat ang gamit mga tita dyan is broccoli. Kaso naubusan ako ng broccoli kaya ayan beans ang nilagay ko. Tapos lagyan mo lang siya ng cheese. Kapag natunaw na yung cheese niya, ayan tapos na yan siya. Yan na yung gratan mo mga tita na hindi kailangan ng oven ba. O 'di ba? So thank you for watching mga tita. Sana may natutunan kayo sa luto ko. Bye! See you again!